Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Ronda Pilipinas. Food insecurity sa bansa tinututukan na nag-DA mataas na presyo ng pagkain. Patuloy na sinosolusyonan. Ronda Pilipinas. Kahirapan sa buhay itinuturong dahilan ng iligal na benta ng kidney sa Bulacan. NKTI patuloy na nakatutok. Ronda Pilipinas. NCRPO all systems ko na para sa SONA ni PBBM mga contingency plan. Nakalatag na rin. Ronda Pilipinas. Ito, mainit-init pong issue. Pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte at actually nasa pulong na po sila ngayon ni Senador Sani Angara. Isa nga bang political move yan pong pagbibitiw ni VP Inday Alamin sa Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. Balita sa ibaing dagat, 5 katao patay sa pagguho ng gold mine sa Kenya. Ronda Pilipinas. Sa sports, strong group athletics undefeated pa rin sa William Jones Cup. Mga muse ng ilang NBL teams, ipinakilala na. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Bini at SB19 umabot sa 8 at 5 milyong piso ang napapabalitang talent fee. Ronda Pilipinas. Nawawala ba ang mga labada mong damit sa laundry shop at walang ginawa ang may-ari? Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo nga bang mayroong healing power ang pakikinig ng music? Tara, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Isa pong makulimlim na morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw po na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Hulyo at 18, 2024. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., inyo po makakasama hanggang alas 11 po tayo, Drew Nasino. Ronda Pilipinas. Bago sa rumorondang mga balita, alamin po muna natin kung bakit tila dapit hapon na po ang umaga. Ngayon pong oras na 7 sandali makalipas ang alas 10 ng morning, ay isa pong live weather report mula kay Darrell Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Makulimlim na umaga, Pilipinas. Baka akala nyo mag-aalas 6 pa lang na umaga, alas 10 na ha. Nangungulimlim ho dito sa may bandang Pasig City. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ayon po sa huling datos ng Pag-asa, ang binabantayang low pressure area o LPA ay huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa vicinity o sa kalupaan na ng Catbalogan City, Samar. Nakaka-apekto na po ito sa nasabing lugar. At nananatili na pong mababa ang tsansa na ito ay maging ganap
na bagyo. Dahil sa mga pagkakataong ito, nasa kalupaan na raw, sabi ng Pag-asa, malaki na ang tsansa na malusaw ho ito. Base po sa latest satellite image, maulap po ang magiging kalangitan sa malaking bahagi ng bansa at asahan po ang mga pag-ulan sa buong maghapon. Patuloy din ito makakaapekto sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Marinduque at Romblon, yung nasabing LPA. Habang ang trough ng LPA, yung buntot ng low pressure area, ay makakaapekto sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon. Kaya't asahan na mga katamtaman hanggang sa minsan ay malalakas na mga pag-ulan at posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, patuloy pa rin umiiral ang southwest monsuno, hanging habagat na magdadala ho ng mga pag-ulan. Kanina umaambon-ambon na ha, dito ho sa Metro Manila, Bataan, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao at sa nalalabing lugar ng Calabarzon at Mimaropa. Mayroon ding mga localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Luzon, kaya't asahan ang mga biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Patuloy po tayo magbibigay ng thunderstorm advisory. At speaking of thunderstorm advisory, kakalabas lang na thunderstorm advisory. Well, kanina pang 9:50 ng umaga, ang Visayas PRSD nakakaranas ngayon ng mga mahihina hanggang sa katamtaman at minsan ng mga malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi po ng Northern Palawan at kasama na dyan ng El Nido, Taytay, Dinapnakan, Agutaya, Cuyo at Magsaysay, pati na rin ang ilang bayan ng Occidental Mindoro. Patuloy po nila mararanasan yung mga pag-ulan sa susunod ho na 2 oras. Kaya ang paalala sa lahat, maging maingat po sa mga lalabas sa kanilang mga tahanan, magdala ng panangga sa ulan gaya ng payong at kapote. Ang araw po ay sumikat kanina, ganap na, sumikat po ang ating araw kanina, ganap na alas 5:36 ng umaga at asang lulubog ito mamayang alas 6:29 ng gabi. Ang susunod ko pong weather report, ang tabayanan mamaya sa Balitang Bayan, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali. At yan po muna ang latest sa lagay ng panahon, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Kaya mag-iingat po yung ating po mga kababayan po, lalo po yung mga nagmamaneho. Paulit-ulit natin pong babanggitin ang pag-iingat po sa kalsada, lalo po yung mga naka-motorsiklo, naka-kotse, kapag madulas po ang kalsada. Sa oras na 11 sandali makalipas po ang alas 10 ng morning, sa detalye po ng mga balita, tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang mataas na presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na patuloy na sinusolusyonan ng kagawaran ang mataas na presyo upang maibsan ang food insecurity sa Pilipinas. Idinagdag pa ng DA official na nais ng kagawaran na pataasin ang lokal na produksyon. Mapataas ang kita para sa mga magsasaka at mapababa ang presyo ng mga bilihin. Matatandaan batay sa datos ng National Nutrition Council, isa sa 3 kabahayan sa bansa ay nakararanas ng food insecurity o kakulangan sa pagkain. Dito kami sa Kagawaran ay patuloy ang lahat ng mga hakbangin. At itong mga hakbangin natin mula dito sa Program 29, sa Rice for All, yung pakikipag-ugnayan natin sa Toll Regulatory Board para magkaroon ng rebates, at yung pagbibigay natin ng mga additional inputs, yung pagbili ng NFA sa magandang presyo sa farm gate, ito ay ilan lang sa mga hakbangin para tulungan na mapababa yung presyo. Yan po ang tinig ni Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Sa iba pang balita, kahirapan sa buhay ang itinuturong dahilan ng iligal na bentahan ng kidney. Ito ang binigyang diin at inamin, kinumpirma ni National Kidney and Transplant Institute o NKTI Executive Director Dr. Rosemary Rosette Liquete. Matapos na maaresto ng NBI ang 3 suspect at 9 na biktima na iligal na nagbebenta ng kidney sa Bulacan. Ayon kay Liquete, dapat itong pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Mahigpit din anya ang kanilang ginagawang pagbabantay upang tuluyan ang matigil
ang nasabing illegal na aktibidad. Matatandang nagsagawa ng operasyon ng NBI laban sa illegal na bentahan ng bato o kidney na itinuturon mga biktima na ang utak umano sa nasabing illegal na aktibidad ay isang head nurse ng NKTI. Ito nga pong sinasabing mastermind sa operasyon. Ronda Pilipinas. Samantala, all systems go na ang National Capital Region Police Office para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 22. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Yuri Salas, aabot sa mahigit 22,000 pulis ang ide-deploy sa paligid ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City upang matiyak ang seguridad ng mga dadalo sa pagtitipon at magkakasa ng mga demonstrasyon o rally sa SONA. Gayunman, handaan niya ang NCRPO handa sila at may nakalatag din silang contingency plan sa oras na magkaroon ng kaguluhan sa loob at labas ng batasan. Kayo, all systems go na po sa ang NCRPO sa pangatlong SONA ng ating Pangulo. At bukas po ng alas 8 ng umaga ay magkakaroon po ng send-off ceremony sa QCPD para po din sa mga madedeploy na personnel. So kabuuang 22,000 po na kapulisan ang madedeploy para po dito sa seguridad ng SONA. Idinagdag pa ni Colonel Salas na magde-deploy din ng NCRPO ang mga pulis sa linggo ng gabi, Hulyo 21 sa bisperas po yan hanggang Lunes ng gabi dahil tutulong ang mga pulis naman sa road clearing operation sa paligid ng batasan. As early po as July 21 po, magkakaroon na po agad kami ng deployment. Sa gabi pa lang po. Ang gabi na po ng Lunes. Okay. Mga bandang alas 7, alas 8 po dahil tutulong din po kasi ang PNP dun sa mga road clearing Ayun. na after po. Dahil nung katulad nga po last year, kung maalala ninyo na nung nagkaroon ng mga pagsusunog ng FPG, mga kapulisan pa nga po yung naglinis ng mga naging kalat ng mga ating mga release. May dagdag lang namang ho natin dyan, in-extend po ng 3 araw yung gun ban kaugnay po sa SONA. Yan po ang tinig ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Yuri Salas sa panayam ng DWIC. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impila. Panukalang mandatory ROTC sana raw ay muling banggitin ng Pangulo sa kanyang SONA sa Lunes. Alamin natin kung sinong senador ang nagsabi niya ang Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Umaasa si Senator Ronald Bato de la Rosa na kasama sa muling mababanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatatlong State of the Nation Address ang tungkol sa panukalang mandatory ROTC. Ayon kay de la Rosa, hindi siya masyadong nag-expect pero sana ay maisama ang panukalang mandatory ROTC bill upang sa gayon ay mahimok ang kanyang mga kasamahan sa majority bloc na tumulong na maipasa na ito sa Senado. Sinabi pa ni De La Rosa na sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, kailangan nating magkaroon ng malaking bilang ng reserve force sakaling magkaroon ng emergency. Dagdag pa nito, nais marinig ni De La Rosa sa SONA ay ang mga plano sa pag-angat muli sa kahirapan dahil naniniwala siyang lahat ng gusto ng Pangulo ay para sa kabutihan ng bansa. Matatanda ang sinabi rin ng mababatas na posible na siyang dumalo sa SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes kapag naging maayos ang kanyang pakiramdam kaugnay ng sumasakit niyang tuhod. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kaugnay pa rin yan, nakatakda namang ipasara ang ilang kalsada at mga kalsada sa paligid po ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City bilang bahagi po ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes po yan, Hulyo 22, habang magbubukas naman po ng mga alternatibong ruta para madaanan nito pong mga motorista na maapektuhan. At batay po sa traffic advisory ng MMDA, magkakaroon po ng zipper lane ang southbound portion ng Commonwealth Avenue para bigyang daan yung mga opisyal
at bisitang magtutungo sa Batasan Complex. Isasara po sa daloy ng trapiko ang Batasan IBP Road simula alas 8 ng umaga. Ulitin po natin para po sa kabatiran ng lahat at ng mga motoristang dumaraan sa paligid po niyan, lalo po yung mga taga Quezon City. Sarado po ito pong Batasan IBP Road simula alas 8 po ng umaga. Dahil dito pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Ito pong mga alternate routes po na ito, northbound, Quezon Memorial Circle to Fairview. Ang mga sasakyan po mula Elliptical Road ay dapat pong dumaan sa North Avenue, kumanan po sa Mindanao, kumanan sa Sauyo Road, o kaya po ay dumaan po kayo sa Quirino Highway hanggang sa makarating po kayo sa inyo pong destinasyon. Para naman po sa southbound, yan po, pinakikita po namin sa inyo pong mga screen. Yan pong sa southbound naman po, mula po Fairview hanggang Quezon Memorial Circle. Ang mga sasakyan po mula Commonwealth Avenue ay pinadadaan po sa Sauyo Road o kaya po sa Quirino Highway. Kumaliwa po kayo sa Mindanao Avenue, kumaliwa sa North Avenue hanggang sa makarating po kayo sa inyo pong mga destinasyon. At manatili po kayong nakatutok dito syempre sa DWIC 882 at Aliw Channel 23 para po sa mga karagdagan pa pong mga abiso mula po sa Quezon City LGU, MMDA at iba pa pong mga nandiyan ng gobyerno kaugnay po sa atin pong coverage po ng SONA ng presidente ng ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Lunes po yan, Hulyo 22. Ronda Pilipinas. Samantala, nagpasalamat naman si Senate President Francis G. Escudero sa publiko matapos makakuha ng mataas na rating sa pinakuling Pulse Asia Survey. Sa ginawang survey mula June 17 hanggang 24, 100% awareness rating ang nakuha ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Escudero, habang 92% naman ang nakuhang grado ni House Speaker Martin Romualdez. Sa approval rating, 53% ang nakuha ng Pangulo, habang 69% si Escudero at 35% naman si Speaker Romualdez. Nangako naman ang Senate leader na mataas man o mababa ang kanilang makuhang grado ay patuloy silang magsusumikap upang magampanan ang kanilang tungkulin para sa interes ng bansa at ng mga Pilipino. Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isa pang report. Update pa rin po sa SONA. PNP Chief General Marbil nagsagawa na ng SONA Interagency Command Conference sa NCRPO. Ang update po mula kay Patrol 17 Jopel Pileño. Nagsagawa ng Interagency Coordination Conference sa National Capital Region Police Office si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Layo nito na masigurong nakalatag na ng maayos ang seguridad para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA. Sa pulong na ito, nagbigay ng mga pag-uulat sa PNP Chief ang iba't ibang mga ahensya na may kaugnayan sa paghahanda sa SONA. Bukod dito, pinag-usapan din sa Command Conference ang threat assessment para sa SONA na pinangunahan ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Personal namang sinaksihan ni General Marbil ang simulation exercise at tabletop exercise para sa SONA na nilahukan ng National Headquarters Red Team at mga kinatawan ng MMDA. Matatandaan na sinabi ng PNP na nasa 22,000 mga police personnel ang kanilang ipakakalat sa araw na ito, habang wala namang natatanggap na anumang ulat ng bantang pangseguridad ang mga otoridad. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Isa nga bang political move? At actually, maidagdag lamang po natin sa mainit po na issue. Ngayon po ay nagpupulong na nasa head office na po ng DepEd si Senator Angara. At sila po ay magkasama, nag-uusap na po sa ngayon ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa pag-turnover po ni VP Inday
sa kagawaran po ng DepEd. Yaman din lamang siya po ang outgoing secretary po ng DepEd. Maya-maya po, antabayanan po natin ang mga update po dyan. Pero dito ho muna tayo sa atin pong Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Kamakailan lamang ay nagbitiw na sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte matapos ang mahigit 2 taon sa unit team na naging daan upang maluklok sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Duterte. Tuluyan ng bumitaw si VP Inday. Sa kanyang talumpati, inanunsyo ni Vice President Duterte ang kanyang irrevocable resignation bilang kalihim ng Department of Education. Gayunman, hindi binanggit ng pangalawang Pangulo ang dahilan ng kanyang paglisan sa kagawaran. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Sheloy Garafil na tinanggap na ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni VP Inday, epektibo Hulyo 19. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng pagbibitiw ng pangalawang Pangulo sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Kabilang sa mga unang nagpahayag ng suporta kay VP Inday si Senador Ronald Bato de la Rosa, isa sa pinakamalapit na kaalyado ng pamilya Duterte na aminadong nalungkot at nagulat. Sa ngayon, no, wala po tayo nasabing officially naging opposition na itong Duterte. Meron lang silang mga hindi pagkaintindihan. Meron lang siguro mga disagreements, pero whatever happens, I am always here para malaking utang ko sa mga Duterte. Hindi ako pwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging bato kung walang digong Duterte. Para naman kay Presidential Sister Senator Amy Marcos na isa rin sa masugid na taga-suporta at kaalyado ng pamilyang Duterte, nanindigan nitong hindi matitinag ang kanyang solidong suporta kay VP Inday. Sa kabila ng pagkala sa gabinete ni PBBM at kahit ikinagulat ang pangyayari, naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na hindi pa naman nabubuwag ang kanilang unity team. Wala na yung unity team. I'm part of the unity team kasi 'di ba last 2022 I ran under the unity team ticket. Hindi pa naman namin napag-uusapan kung as a unity team ano yung direction ng unity team, no? After the election, very loose yung amin pag-uusap. So tingin ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging kalalabasan ng unity team. Pero ano nga ba talaga ang maaaring nagtulak sa pangalawang Pangulo na kumalas sa official family ng punong ehekutibo? Naniniwala ang political analyst na si Ronald Llamas na isa sa mga rason ang mga batikos ng mga kaanak ni Vice President Duterte. Kabilang ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Pangulong Marcos. Noon pa niya dapat nagbitiw si VP Inday, lalo't inamin na nito noong araw ng kalayaan na binuo lamang ang unity team para sa kanilang kandidatura noong 2022 national elections. Kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga kaibigan ay todo yung banat sa kanyang boss sa presidente. At siya mismo ay marami ng mga policy differences sa kanyang sariling boss. Siya yung pinakamalaki ang departamento na pinamumunuan, yung Department of Education. So, untenable na yung ganong klaseng sitwasyon. At hindi lang ito simpleng pagbatikos
sobrang antagonistic na yung kanyang mga kaalyado at kamag-anak ay gusto pabagsakin yung kanyang boss. No? Ito ay long overdue na. Siya mismo ang nagsabi last Independence Day, June 12, na yung kanilang unit team ay nagtapos na as early as 2022 after nung election. So, ano yung ginagawa niya sa official family? Hindi naman kumbinsido si Llamas sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si VP Inday na ang magiging muka ng oposisyon. Sinungalingan na sinasabi si ex-human rights lawyer Harry Roque, baka isa to dun sa kakaunti na totoo. Na talagang yung pag-resign niya ay, ang objective ay para linawin na siya na yung leader ng Duterte opposition. Not the opposition, dahil meron namang ibang opposition na mas tunay yung pagiging opposition. Kaya ang tawag ko sa kanila, the Duterte opposition. No? Naging opposition sila dahil sila ay itinaboy dun sa ruling coalition, dun sa administrasyon. So yun naman dahilan kung ba't sila naging opposition. So malamang yun na yung direksyon ni Vice President Sara para hindi na tuluyang malito yung kanilang base. Samantala, naniniwala ang siyasat team na patikim pa lamang ng malasirko at animoy teleseryeng takbo ng politika ang mga kaganapang nasasaksihan ng sambayanang Pilipino. Halos isang taon bago ang 2025 midterm elections. Hindi na rin bago ang mga senaryo ng pag-aalsabalutan ng mga miyembro sa kanilang partido at pagbalimbing ng iba pang kandidato sa kanilang grupo habang papalapit ang halalan. Ano man ang kahinatnan ng tagpong ito sa kabanata ng politika sa bansa, sa Oktubre pa mababatid kung tunay bang may unity team pa o wala na. Sa sandaling maghain na ng Certificate of Candidacy ang mga posibleng kandidato, magkagayunman, taong bayan pa rin ang huhusga at pipili ng kani-kanilang leader pagsapit ng midterm election sa Mayo ng susunod na taon. Sa ngalan ng siyasa team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas! Mamumusta muna tayo sa mga kaastig. Gawin nating exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus, ang hottest online sports betting platform na talaga namang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Kasabay ng Paris Olympics sa 2024, tara samahan nyo kaming suportahan ang ating mga atleta sa ginto para sa astig na atleta campaign ng Arena Plus. Sabay-sabay rin nating i-cheer ang newest ambassadors na sina gymnast and Olympian Carlos Yulo at boxing champ Yumir Marshall. Mangolekta ng up to 2024 daily rewards gamit ang Arena Plus mula July 15 hanggang August 11, 2024 as Olympics Pay Day. Ako dyan pwede mo nang tutukan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro. Worldwide po ito kagaya ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Dahil dito sa Arena Plus, kumpleto at always updated. Safe kayo dito dahil ang Arena Plus ay licensed ng PAGCOR. Sa mga kaastig listeners and followers out there, download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember, gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas! DWIZ Flash Report! Alright, papasok pa lamang po na balita, katatapos lamang po ng turnover ceremony ng jump po sa DepEd at kasalukuyan na pong nagsasalita si Senator Sonny Angara na ngayon po ay so Secretary Sonny Angara ng DepEd. Kanina yan po ang kaganapan dyan po sa head office ng Department of Education kaugnay po sa turnover ceremony ni VP Inday
at ni Senator Sani Angara. Opisyal na pong i-turn over ni VP Inday ang pagiging kalihim ng DepEd kay Senator Sani Angara. Kasalukuyan pong nagtatalumpati si Angara. Maya-maya po, babalikan po natin yan pong balitang yan sa ating pong Ronda Pilipinas. Dahil ang oras po natin, Kuya Winner, 10:33 na. Ronda Pilipinas. Alright, tanggap po tayo ng ilang pang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Pamahalaan na minadong napabayaan ang sektor ng pangisdaan sa mahabang panahon. Patrol 13, Gilbert Perdes sa detalye. Aminado ang pamahalaan na napabayaan ang sektor ng pangisdaan sa mahabang panahon. Sa preso na special, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulo Rel Jr. na sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon ay naabuso raw ang maraming fishing ground sa bansa. Marami anyang ginawang illegal fishing, dynamite fishing na nakasisira sa ilalim ng karagatan. Gayon din ang maliliit na butas ng net kaya pati mga semilya pa lamang ay nahuhuli na. Ayon kay Laurel, ang mga ito ang nakakapekto sa produksyon ng isda sa Pilipinas. Masyado na anyang napinsala ang karagatan kaya kailangan itong maiwasan na. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tinig naman ng mga nananawagang ipagbawal na ang pogo sa bansa. Dapat umunong pakinggan na ng Pangulo. Babalik si Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Dapat patunayan ng Administrasyong Marcos na meron talagang bagong Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabawal sa pogo. Tinihag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel makarang igihit na kung talagang nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa tinig ng taong bayan, dapat agad na nitong ipagbawal ang pogo sa bansa. Sinuportahan na din kasi ng mga business groups ang rekomendasyon ni na Finance Secretary Ralph Recto at NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ganap nang ipagbawal ang pogo sa bansa. Gate ni Pimentel, wala na dapat distinction sa pagitan ng legal at illegal pogo. Dapat ipagbawal at ideklarang illegal ang lahat ng pogo na ngayon ay tinatawag na internet gaming licenses. Ayon kay Pimentel, ang tunay na bagong Pilipinas ay isang Pilipinas na bawal ang pogo. Ang ibig sabihin daw ng BP, bagong Pilipinas, bawal pogo. Hindi niya dapat idaan sa pagkanta lang ang bagong Pilipinas. Dapat patunayan na umiiral talaga ito at sinabi niya na dapat ngang ipagbawal ang pogo. Sinabi naman ni dating Senate President Mig Zubiri na bigyan ng 1 hanggang 2 taon na transition pagkatapos sa kaganap ipagbawal ang pogo. Hindi niya sapat na ang naipapasok nilang revenue para mabigyang katwiran ang kanilang pananatili sa bansa. Giit ni Zubiri, dahil sa mga kriminalidad at imoralidad na inihahatid ng pogo sa bansa, dapat na silang ganap na ipasara at ipagbawal. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang Pangulo po ng United Broilers Racers Association o UBRA, si Attorney Bong Insyong. Magandang makulimlim po na morning, Attorney. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po, Attorney. Magandang umaga po sa atin lahat. Ay, chairman na lang po ako. Hindi na po ako chairman. Pangulo. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak at sa mga katatapos pa lamang pong kumain sa mga oras po na ito, sila po ay nagtataka na mamahalan po sa presyo po ng manok at actually halos walang preno yung pagsirit ng presyo ng manok, Attorney Insyong. Ano ho ba ang tunay ho na dahilan o ilan pa sa mga maaring dahilan? Kombinasyon po yan. Ang una-una po kasi mula Oktubre ng 2023 hanggang mga Abril ng taon na to ay tuloy-tuloy po na bawat linggo pag nagsosurvey kami, kung hindi lugi ay tabla. Alam niyo naman sa negosyo, pag tabla, lugi rin yun ang sitwasyon. Dahil dyan, marami sa broiler racers ang namahinga, nagpahinga na muna. Pagkatapos, ang medyo talagang nakapag-alala ay marami rin dun sa breeder broilers
tumigil. Ito yung mga nag-aalaga ng mga inahin at tandang na pag napisa yung iklog ng mga ere, ay ito yung nagiging sisi o day-old chick na tinatawag na inaalagaan ng broiler raisers. Opo. Upang yun, maging fried chicken natin, etc. Dati-dati nasa 21 lang hanggang 23, ngayon nasa 41 hanggang 43, mukhang pataas pa. Kasi nga maraming namahinga, maraming umurong dahil bukod sa lugi nga, dahil nag-oversupply kasi. Marami ang production, marami importation. Yun ang nangyari, kandalugi ang karamihan, o marami, o baka halos lahat. Pagkatapos siyempre nung Mayo, Hunyo, ay bawat taon naman, pag Mayo, Hunyo hanggang ngayon, ay mahirap mag-alaga ng manok kasi kung hindi napakainit, napakabanas, mataas ang humidity. Kanya lang, dumaan din tayo doon sa yugto ng El Nino, alam naman natin lahat yon. Hindi pangkaraniwan kasi yung dinaanan ng industriya. Hindi lang, ang buong agrikultura, nagpo 42 to 44 degrees centigrade ang heat index mo. Kahit yung mga modern facilities, yung tinatawag nilang climate controlled, ay kasi yun, maximum na nun, tingin ko, kung pipilitin talaga yung nun, ay mga 7 to 10 degrees ang ibababa. Kung nasa 42 ka degrees, hanggang 32 degrees lang ang ibababa mo, mainit yun. Kasi sikipan pa rin yun sa climate control. Kanya difficult, mahirap ang production conditions ngayon. Tapos mga a month or so ago, mataas pa ang presyo ng baboy, naglipatan din yung mga consumer sa manok. Kaya nagpatong-patong na. Pagkatapos yung imported din, medyo nagmahal din dahil tumaas ang dollar. Tapos hindi ko alam kung alin yung may problemang sa logistics, yung Suez Canal o yung Panama Canal na humaba yung biyahe. Kaya andi dito tayo ngayon. Kinulang yung supply. Ang taas sa retail, umaabot ng 250. Grabe. Totoo yan, hindi naman, wala namang realidad na ng buhay natin yan. Hindi lang naman kami yan. Kuminsan tumaas din yung bigas, tumaas din yung baboy. Talagang ganyan, naasahan na natin yan na taas baba, may mga biglaan na ganyan. Dahil, siyempre, malaking bahagi ng supply mo ay nakasandal na sa imported. Ay pag nagmahal doon, ay siyempre, mamahal. Pagka rin naman yung production mo nagka-problema, nagkandalugi yung mga local mo, atras, siyempre, kukulangin yung supply. May mayugto sa taon na kukulangin. Sa ngayon, titingnan natin kung medyo gumanda-ganda ang panahon sa Agosto, hindi na masyado mabanas, hindi na bumaba ang humidity, baka mabawasan ng konti. Pero ang inaantayan namin talaga, kailan magno-normal yung supply ng sisiw para may maalagaan. Hindi pati ang itlog apektado rito, di ho ba? Hiwalay na industriya naman yan, hiwalay na operation. Kanya lang, yung same factors, yung heat, yung climate, ay ganun din yan. At tapos yung iklog, mas mataas din ang yugto ng lugi niya, mas mahaba kaysa sa amin. Pero, kanya na marami rin tumigil. Attorney, mayroon na hubang epekto ito pong EO62 sa inyo pong industriya? Kasi kung di ako nagkakamali, pati manok kasama dyan sa EO62 Ganito yan, kailangan linawin ko yan. Sige po. Yung sa EO62 kasi, yung manok na, yung karning manok na tuna, yung ginagawa natin, yung pwedeng gawing iprito, itinola, hindi kasali. Ang sinabi nilang chicken doon, yung tinatawag na MTM, Mechanically Deboned Meat of Chicken, ito durog. Ito yung ginagamit para pandagdag na sangkap sa hotdog, sa longganisa, sa dumpling, sa dimsum, yan yon. Sa pangkaraniwan, kasi dati yan kasi nung araw, before 2005, 40% yan ang taripa. Noong 2005 kasi, dahil humingi ang Pilipinas ng extension sa WTO,
sa World Trade Organization para yung tinatawag na quantitative restriction sa bigas Opo. yung ay ma-extend. Nakailang extension yan. Ang pinambayad doon, kasi ganun na sistema sa WTO, kailangan may compensation. Ang compensation na binigay ng Pilipinas, yung taripa ng MDM at saka nung fats, opals, and skin ng baboy. Kaya lang, hindi na yun naibalik kasi lumaban yung mga meat processors, gusto na nila permanente yan. Eh kami naman, kaya oppose kami dyan noon, kasi nagagamit sa smuggling, sa technical smuggling, ay sasabihin na NBDM, yung pala naman ay tunay na karne na pwede mo iprito, pwede mo itinola. Opo. Kanya lang, naunawaan naman namin na yung meat processing industry natin, Pilipino rin na karamihan dyan, raw material nila yan. Kanya lang, kailangan tugunan ng gobyerno yung problema ng technical smuggling. Ayun. Para hindi na magkagulo. Nagagamit kasi, dyan, pinagbabayaran natin lahat, itong mga panahon na to, sa lahat ng bilihin, pinagbabayaran natin ngayon yung kapabayaan sa sektor ng agrikultura. Kahit anong pagbalik-balik tarin mo dyan, wala kang dapat sisihin dyan kung ano yung NEDA at saka yung mga ekonomista natin. Yan ang diretsuhan salita diyan. Opo. Attorney. Ang ayaw ko kasi binabaligtad pa kami. Protektado raw kami. Hindi naman kami protektado. Yun ang napakalaking kasinungalingan na kami protektado raw at spoiled daw kami. Hindi raw kami competitive. Dito to yun. Sa tingin ho ninyo, attorney, kasi magsosona na po sa Lunes, ano ho ang mga gusto po ninyong marinig mula po sa atin pong Pangulo, and of course, magiging highlight pa rin, of course, sektor po ng agrikultura, food sufficiency, supply ng pagkain, attorney? Sa larangan ng agrikultura at pangisdaan, sana ang maging polisiya na babanggitin ni Pangulo, pagtibayin niya yung sinabi niya nung una na sasandal tayo sa produksyon, hindi sa importasyon, at bibigyan ng pondo yan. Yung, kasi ang budget proposal ng DA is 500 billion para makahabol. Ang gusto ng mga economic managers yata, mga 200. Hindi tayo makakahabol noon. Kung gusto nating harapin talaga yung problema, lagyan ng pera. Lagyan ng put your money where your mouth is, eka nga sa English. Opo. Kung seryoso tayo, lagyan natin ng pondo. Kasi kung ano-ano nilalagyan natin ng pondo, waiting shed, humps, kung ano, baka naman pwedeng bigyan ng pondo yung, halimbawa sa amin, yung malaking epekto sa amin, baka pwedeng tulungan yung mga corn farmer para makapag-impact. Opo. Katulad sa ibang bansa, mga ganon. At saka, siyempre, yung mga basic. Opo. Kailangan mo ng kwarantina sa customs border. Kailangan mo ng, hindi pa napapatupad dapat yun, nung 1995, ginawa na yan Kaya, ibig sabihin, sa maikling salita, now is the time for the Philippine government to be serious about agriculture, truly. By implementing the law and the basics. Yun lang naman. Sige po, Attorney Bong Inchong, maraming salamat po sa inyo po oras. Sa mga susunod pa rin pong araw. At kayo po ay aming bubulabugin. Salamat po, Attorney, sa inyo po oras. Sige po. Thank you po. Thank you po. Umaga po. Good luck po sa inyo. Yan po ang chairman po ng UBRA, United Broilers Racers Association, si Attorney Bong Inchong. Ronda Pilipinas. Samantala, totoo nga bang mayroong healing power ang pakikinig ng music? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Napag-alaman na ang musika ay may malakas na epekto sa mental at physical health ng isang tao. Ayon pa sa Healthline.com na napatunayan sa pag-aaral noong 2017 na ang 30 minutes na session ng pakikinig ng musika pagkatapos ng spinal session ay nakakabawas ng sakit na nararamdaman. Nakakatulong din ito lalo na sa mga ipinagpalit ng jowa sa iba o yung mga broken-hearted. Dagdag pa sa claycenter.org na ang musika ay nakakatulong upang mabawasan o maiwasan ang sakit gaya ng stroke,
dementia at para sa mga pasyente na may sakit na Alzheimer. Ang mga benepisyo nito ay nagpapabuti ng mood, nakakatulong na muling makaalala, lalo na kung merong pinagkakautangan at nai-improve nito ang creativity at emotions ng isang tao. Bukod dito, sinabi rin sa harmonyandhealing.com na maaaring gamitin bilang adjunct therapy ang pakikinig sa musika dahil nakakapag-improve ng cognitive therapy. Ang musika rin ang nakakatulong upang maipakita mo ang emosyong iyong nararamdaman. At para naman, hindi makatulog habang nagmamaneho. Subukang makinig ng upbeat music para gising na gising ang diwa. Pero kahit na nakakatulong ang musika para maibsan ang sakit na nararamdaman, tandaan, ang music ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ronda Pilipinas! Oh, pasado alas 10 na, baka kayo nagko-coffee break na dyan. O kung ikaw ay isang coffee lover ha, meron ding MX3 Coffee Mix for you. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa yan. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya ano pang inaantay mo, ha? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas! Oras po natin ay 5 minuto na lamang ho bago sumapit ang alas 11. Ronda Pilipinas! Alright, balikan po natin ang update kaugnay nga po sa turnover ceremony dyan po sa DepEd Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Opisyal nang naupo Secretary Juan Edgardo Sane Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education kapalit na nagbitiw na si dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Sa ginanap na simpleng turnover ceremony sa DepEd Complex sa Pasig City, isinali ni VP Sara kay Angara ang DepEd Seal and Flag bilang tanda ng transition o pagsasali ng liderato ng DepEd. Nagpasalamat at nangako si Angara na pahusayin ang education system sa bansa. Iginit ni Angara na napakalaking karangalan ay pinagkalob sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang maglingkod bilang kalihim ng kagawaran edukasyon. Sinabi nito na buong pagpapakumbaba niyang tinanggap ang katungkulan bilang tugon sa tiwala at hamon ng ating Pangulo na higit na pag-ibayuhin ang mga programa na magsusulong sa mataas na kalidad ng karunungan para sa ating mga mag-aaral. Binigyang pagkilala ni Angara sina Vice President Sara at mga outgoing officials. Sa loob ng 2 taon ay naging sandigan niya sila ng ating mga mag-aaral at ng mga guro lalo na sa panahon na may mga suliranin. Kumpiyansa ang DepEd community at iba't ibang stakeholders na magiging maayos at magkakaroon ng makabuluhang reforma at huhusay ang Philippine education system sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Angara. Ito sa Patrol 19, Sel Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Natin ang sports. Strong Group Athletics undefeated pa rin sa William Jones Cup. Pampag-uulat mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hindi pa rin nagpapatinag ang Strong Group Athletics sa kanilang kampanya sa 43rd William Jones Cup. Ito'y matapos nilang talunin kahapon ng Malaysia sa final score na 89-54. Nanguna para sa SGA si Renz Abando na may double-double performance na binubuo ng 14 points at 10 rebounds habang si RJ Abarientos ay gumawa ng 9 points at 12 assists. At si Angie Kwame ay may double-double performance rin kung saan mayroon siyang 11 points at 10 rebounds. Susunod na makakaharap ng SGA ang Team USA mamayang hapon. Samantala, ipinakilala na ng NBL ang ilang mga team news para sa paparating na 2024 season. Ipinakilala sa kanilang Facebook page si Binibining Pilipinas Pampanga 2023 Lyra Punsalan para sa Tikas Kapampangan, 2024 Binibining Paranaque 4th runner-up Nicole Grencio para sa Paranaque Smile 360 at si Miss Zambales 2024 second runner-up Princess Julian Opiaza para sa Sulong Zambales at Batang Gapo.
Ang nalalapit na 2024 NBL season ay mapapanood exclusively sa Aliw Channel 23. Astig ka! Yan ang dahil mo. Astig sa sports. Di makakalo. Mga Pilipino. Kasama ka. Manalo akin ang manalo Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Bini at SB19 umabot daw sa 8 at 5 milyong piso ang napapabalitang talent fee. Gano'n yung katotoo? Showbiz Balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, dumagundong ang Araneta Center na mag-perform na ang Bini at ang SB19 sa ginanap na nasa atin ang panalo ang pa-concert ng isang supermarket. Grabe ang hiyawan at palakpakan ng 18 ang fans ng SB19 kung saan may mga muntik pa raw mahimatay dahil sa sobrang tuwa nang makita ang mga ito, lalo na mag-perform na si Stel at nang ibalita ng mga ito na malapit nang ipalabas sa sinihan ang documentary ng grupo na Pagtatag. Hindi naman nagpatalo ang Blooms ang tawag sa fans ng Bini dahil tili kung tili ang ginawa ng mga ito. Pagkatapos ng nasabing concert ay naging bali-balita na umabot na sa 8 milyon ang talent fee ng Bini habang 5 milyon naman ang talent fee ng SB19. Nagkakaisa naman ang mga talent manager na may karapatan na ang dalawang grupo na humingi ng ganong kataas na talent fee dahil sa estado ng kasikatan ng mga ito. Magiging sulit din naman umano ang bayad sa mga ito dahil sa klase ng performance ng dalawang grupo na pang world class kung kaya't sigurado ding dadagsain ang grupo pag nag-concert ang mga ito. At iyan ang kibalita showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Alright, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23, sa ngalan po ni Ginong Dennis Antenor Jr., ito po yung lingkod, Runa Sino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, Yes, Yo Topacio, kasama si Miss Jewie De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.